Kapag naririnig natin ang Egypt, agad nating naiisip ang mga pyramid, mga pharaoh at misteryosong libo-libong taon nang hindi pa rin lubos na nalulutas. Pero alam mo ba, sa ilalim ng mga buhangin ng desyertong ito, may mga kwentong kasing kakaiba na mga Diyos na kanilang sinasamba. Kabilang narito ang mga pusa na ginawang sagrado at ang reyna na hanggang ngayon ay inahanap pa rin ng kasaysayan. Una ay pag-usapan natin ang bagong Sphinx sa kalsada. Itinigil muna ang paggawa ng kalsada sa pagitan ng mga sinaunang templo ng Karnak at Luxor matapos madiskubre ang isang malaking statwa na may katawan ng leon at ulo ng tao. Sa kulturang Egyptian, ang Sphinx ay itinuturing na mabuting tagapagbantay at kadalasang nilinok na kawangis na mga pharaoh. Ayon sa direktor ng antigong departamento ng Luxor, pinaniniwalaang nagmula ito noong 2500 BC sa panahon ni Pharaoh Khafre. Ang bagong tuklas na ito ay tiyak na makakatulong sa turismo ng bansa. At narito rin ang Rosetta Stone. Iba-iba man ang mga wika sa buong mundo, pare-pareho silang naglilingkod para magkaintindihan ng mga tao sa pagsasalita man o pagsulat. Ang pagdating sa larangang ito, hindi rin pahuhuli ang Egypt. Kilala ito sa pagkakaroon ng isa sa mga pinakamisteryosong sistema ng pagsulat sa kasaysayan. Tulad ng ilang bansang Asyano na gumagamit ng mga simbolo, mas pina-artsy naman ito ng Egypt sa pamamagitan ng mga guhit na may kahulugan. Ang tinatawag na hieroglyphs, hindi madali itong basahin pero nang matagpuan ng Rosetta Stone, mas mapadali ang pagsasalin para sa mga siyentipiko. Ang Rosetta Stone ay isang madilim na batong gawa sa granodiorite na may nakasulat na parehong mensale sa tatlong wika, Demotic, Hieroglyphic at Greek. Natagpuan ito noong Hulyo 1799 sa lungsod ng Rosetta ng mga sundalong Pranses sa panahon ng pananakop ni Napoleon. Habang gumagawa sila ng kuta, napansin ni Officer Pierre Bouchard ang batong may kakaibang sulat. Naunawaan niyang mahalaga ito dahil pareho ang laman ng Greek at Hieroglyphic script, parehong bersyon ng isang teksto. Mula noon, ginamit ang Rosetta Stone bilang susi sa pagbasa ng mga hieroglyph. At narito rin ang matematika ng mga pyramid. Maraming bagay sa mundo ang hindi agad maipaliwanag at minsan mas mabuting tanggapin na lang natin yon. Pero kapag ang hindi maipaliwanag ay nasa harapan mo mismo, gaya ng mga pyramid, mapapaisip ka talaga kung paano nila iyon ginawa. Isa ito sa pinakamalaking palaisipan para sa mga eksperto sa kasaysayan. Ang mga pyramid ay higit sa 481 talampakan ng taas at ang base nito ay umaabot ng 3,024 feet ang lapad. Kapag pinagsama mo ang sukat na iyon, makakakuha ka ng bilang na 43,200 at ayon sa mga mananaliksik, may espesyal na kahulugan ito dahil tumutugma ito sa sukat ng Earth. Ang nakakagulat, wala pa silang modernong kagamitan noon pero nagawa nilang maitayo ang pinaka-eksaktong gusali ng mundo, halos perpektong nakaharap sa hilaga. May pagkakaiba lamang na napakaliit dahil mahusay ang mga sinaunang Egyptian sa astronomiya. May ilan na naniniwalang baka may kakaibang kaalaman silang ginamit sa paggawa ng mga pyramid. At narito rin ang alahas na galing sa kalawakan. Sinasabi ng mga patalastas na diamonds are forever, pero paano kung may alahas na literal na galing sa kalawakan? Tunay yan dahil nakatagpo ng mga alahas na gawa sa meteorite sa sinaunang Egypt. Isang bakal na kwintas na gawa sa meteorite ang natuklasan sa loob ng 5,000 taong gulang na libingan. Natagpuan ito noong 1911 sa Gorsia Cemetery, mga 40 milya sa timog ng Cairo. Ang mga butil o beads na ito ang unang halimbawa ng paggamit ng bakal sa sinaunang Egypt. Libo-libong taon bago pa dumating ang tinatawag na Iron Age. Nang suriin ng mga eksperto, natuklasan nilang mayaman sa nickel ang mga alahas, isang katangian ng mga iron meteorites. Bukod pa rito, ang pattern o crystal structure ng bakal ay natatanging lamang sa mga batong galing sa labas ng mundo. At narito rin ang electromagnetic energy. Nakakagulat isipin na matapos ang napakaraming taon, may mga bago pa ring natutuklasan tungkol sa sibilisasyong Egyptian. Ayon sa mga pag-aaral, tila alam na ng mga sinaunang Egyptian ang tungkol sa electromagnetic energy. Natuklasan ng mga siyentipiko na kaya palang mag-focus ng electromagnet energy ang Great Pyramid of Giza, lalo na sa mga lihim na silid sa ilalim nito. Gumagamit ang mga mananaliksik ng modernong physics para pag-aralan kung paano tumutugon ang pyramid sa mga radio wave. Nalaman nilang kaya nitong ipunin ng enerhiya mula sa tuktok pababa sa mga silid sa ilalim. Tila sinasala ng mga materyales ng pyramid ng mga alon ng enerhiya at idinidirekta ito sa loob. Pero alam talaga ng mga sinaunang Egyptian kung paano ito gumagana.
At narito rin ang pilak na sarcophagus. Isa sa mga pinakamagandang kayamanan ng sinaunang Egypt ay ang libingan ni Pharaoh Sonensis I na mas nakakamangha pa raw kaysa sa libingan ni King Tutankhamun. Kung pamilyar ka na kay King Tut, alam mong puno ng ginto ang kanyang libingan, pero si Sonensis ay mas lumampas pa doon. Ang kanyang kabaong ay balot sa pilak na noon ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Sa kulturang Egyptian, ang mga regalo at palamuti sa libingan ay simbolo ng dangal at tanging mga pharaoh lang ang nabibigyan ng ganitong karangalan. Si Sonensis na namuno sa Egypt libo-libong taon na ang nakalipas ay may pambihirang kabaong na talagang namumukod tangi. Ang kanyang maskara ay yari sa ginto at lapis lazuli. May detalye ng itim at puting salamin para sa mata at kilay. Isa ito sa mga pinakamagandang obra ng sinaunang panahon. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung bakit kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanya. Pero ang paraan ng pagkakagawa ng kanyang libingan ay patunay ng kanyang kadakilaan. At narito rin ang himlayan ni Cleopatra. Ang sinaunang Egypt ay hindi kailanman maiiwalay sa pangalan ni Cleopatra, ang huling reyna ng bansa. Siya ang alamat na tumagal ng libo-libong taon, kilala sa kagandahan at karisma, pero sa kabila ng kanyang katanyagan, isa pa rin sa pinakamatagal na misteryo sa mundo ang lokasyon ng kanyang tunay na himlayan. Sa kasalukuyan, may mga arkeologong naguhukay sa labi ng sinaunang lungsod ng Taposiris Magna, mga 30 milya mula sa Alexandria. Natuklasan nila roon ang isang sinaunang libingang tila na uugnay sa panahong namuno si Cleopatra. Umaasa ang mga mananaliksik na dito matatagpuan ang mga palatandaan ng kanyang libingan. May nagsasabing siya ay inilibing malapit sa Alexandria kung saan siya ay pinanganak, habang ang iba naman ay naniniwalang malapit ito sa isang daungan at itinayo ng kanyang mga ninuno sa Nile Delta. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtatalo tungkol sa tunay na lokasyon. Pero ang mga bagong tuklas na guho ay nagbibigay ng pag-asa na malapit na itong matuklasan. Bagamat maliit pa lamang na bahagi ng templo ang nahuhukay, nakita na ng mga eksperto ang ilang malalaking daanang patungo sa ilalim ng lupa. At narito rin ang lihim na libingan ni Khufu. Noong 2020, may bagong tuklas na naman tungkol sa mga pyramid sa Giza Plateau. Naniniwala ang mga siyentipiko na may natatagong silid sa loob ng Great Pyramid of Khufu, posibleng naglalaman ng mahalagang kayamanan o impormasyon tungkol sa sinaunang panahong iyon. Matagal nang hinahanap ng mga mananaliksik ang bahagi ito ng pyramid, simula pa noong ika-19 na siglo. Kamakailan napansin ng mga Egyptian archaeologists ang kakaibang pagbabago ng temperatura sa mga bato ng pyramid na posibleng senyales ng isa pang nakatagong silid. Ginamit nila ang Scan Pyramids Project, isang high-tech na paraan para makita ang mga thermal anomalies o pagkakaiba ng init sa loob ng struktura. Patuloy ang kanilang pag-aaral upang malaman kung ano talaga ang nasa likod ng misteryong ito. At narito rin ang sinaunang light bulb. May mga naniniwala na baka tinulungan ng mga nilalang mula sa ibang planeta ang mga sinaunang Egyptian sa kanilang teknolohiya. Isa sa mga dahilan ng haka-hakang ito ay tinatawag na Dendera Light, isang larawang ukit sa templo ng Dendera na tila nagpapakita ng isang malaking bombilya. Makikita rito ang isang hugis bombilyang disenyo na may parang kawad sa loob at may hawig sa crook tube, isang lumang uri ng electrical lamp. Dahil dito, may ilang nagsabi na ebidensya ito ng advanced technology ng sinaunang Egypt o baka raw tulong ng mga dayuhan. Pero ayon sa mga eksperto sa mitolohiya ng Egypt, hindi ito light bulb. Ipinapakita raw nito ang paglikha ng mundo, isang simbolo ng lotus flower na sumibol mula sa kawalan. Ang ahas sa gitna na inakala ng iba bilang filament ay kumakatawan sa Diyos ng paggalaw at buhay. Kaya imbes na ebidensya ng mga dayuhan, mas maituturing itong obra na nagpapakita kung gaano kalalim ang pananampalataya at simbolismo ng sinaunang Egypt. At narito rin ang libingan ng mga pusa. Habang mas patuloy na ina-explore ng mga arkeologo ang mga libingan ng sinaunang Egypt, mas dumarami rin ang ebidensya ng tunay ngang mahal na mga Egyptian na mga pusa. At hindi lang iyon, madalas din nilang ipreserba ang mga ito sa paraang napaka-espesyal. Sa loob ng higit 3,000 taon, malaki ang ginampan ng papel ng mga pusa sa relihiyon at kultura ng Egypt. Meron pang ang Diyosang may ulo ng pusa na tinatawag na Mafdet, na tinuturing na tagapangalaga laban sa masasamang nilalang tulad ng ahas at alakdan. Kamakailan nakatagpo ang mga arkeologo ng isang 4,500 taong gulang na libingan malapit sa Cairo, kung saan nakita ang napakaraming katawan ng pusa. Kasama rin dito ang mahigit 100 kahoy na estatwa ng pusa na may gintong palamuti at isang tansong statwa ni Bastet, ang diyosa ng mga pusa.